Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na napapanood at napakikinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at Facebook page na Mike Abe Live. Ngayon ay Lunes, March 3, 2025. Sa ngalan ni partner Mike Abe, ako po si Patrick De Jesus. Narito na ang mga balita. Nagpahayag ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa obserbasyon ng Holy Month of Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Sa inilabas na mensahe ng Pangulo, sinabi nito na mahalagang kaganapan na ito ay panahon para sa personal reflection, spiritual growth at pagpapatibay ng commitment sa pananampalataya para sa Muslim community. Sabi pa ng Pangulo, ito ang panahon upang mag-reflect ang lahat sa tunay na dahilan kung bakit nabubuhay sa mundo, kasabay ng pag-angat ng buhay ng mga nangangailangan. Dagdag pa niya, ang kaganapan ding ito ay may tuturing na holy celebration at mayroong makapangyarihang papel para sa social transformation. Umaasa ang Pangulo na mahanap ng bawat isa ang kalakasan mula sa pagiging mapagpakumbaba at dedikasyon sa pamumuhay ng nakaangkla sa pananampalataya para sa isa at sama-samang pagsulong ng bansa. O ito po, muling sasailalim sa refresher courses ang lahat ng enforcers ng Land Transportation Office o LTO sa buong bansa. Ang hakbang na ito ni LTO Chief Vigor Mendoza ay kasunod ng nag-viral na insidente ng umano'y manhandling ng 5 LTO enforcers sa isang motorcycle rider na may dalang kutsilyo sa Panglao, Bohol. Inatasan ni Mendoza ang LTO Law Enforcement Service sa Central Office na gumawa ng updated version ng protocol na dapat sundin sa pagpapatupad ng traffic rules and regulations. Ang retraining program ay tutuon sa pag-obserba sa karapatang pantao at tamang pamamaraan sa pagpapatupad ng lahat ng regulasyon sa road safety. Nauna nang ipinag-utos ng bagong upong DOTR Secretary Vince Dizon ang agarang preventive suspension sa lahat ng LTO personnel na sangkot sa insidente. Sa ngayon ay nagsasagawa na po ng corrective measures at bahagi nito ang retraining program para sa lahat ng LTO enforcers. Sabi pa ni Mendoza, nahingi na rin sila ng tulong sa Philippine National Police o PNP sa pagbuo ng guidelines sa pagpapatupad ng LTO at sa mismong retraining. Ayan po Ito, meron po tayong guest. At ngayon nga po ay March 3 na, tuwing March, alam naman natin, ay Fire Prevention Month. So, makakausap natin ngayon si Fire Senior Inspector Gabriel Solano, ang Chief Community Relations Section ng Bureau of Fire Protection. Magandang araw, sir. Si Patrick De Jesus po ito. Welcome sa Mike Abe Live. Yes, sir. Magandang araw po at magandang araw po sa lahat po ng tagapanood natin sa programang Mike Abe Live, sir. Yes, sir. Ngayon nga po ay Fire Prevention Month. Ano-ano na yung mga fire prevention activities at initiatives ang isinasagawa sa taong ito ng BFP? Paano naman po pinaghahandaan ng inyong ahensya yung operational readiness at kamusta po yung inyong iba pang mga paghahanda, sir? Yes, sir. Ang ating pong Fire Prevention Month ay itinakda ng isang Memorandum Circular 2022-003 na kung saan nilalatag nito yung mga kahandaang dapat isagawa ng ating mga BFP personnel. Kasabay na dyan ang paglalagay sa lahat ng manpower, pati equipment and assets ng BFP na into a heightened alert status. Ano po? Ibig sabihin yan, wala na po munang pahinga at wala na po munang off-duties ang ating mga BFP personnel, all 38,000 of them, to include yung pagsisiguro na yung ating mga fire trucks and response vehicle will be ready and available to respond to any fire emergencies. Last March 1, we kicked off the Fire Prevention Month with several activities from the national level down to the fire station level. Nagkaroon po tayo ng mga motorcades sa mga fire stations bilang hudyat na pagpapaalala sa ating mga kababayan na ito, pumasok na naman po buwan ng Marso, pinakamainit na panahon sa ating taon, at kailangan nating dagdagan ng ating mga pag-iingat. So sa part naman ng National Headquarters ay
sinimulan na rin natin yung ating mga aktibidades kagaya ng pagpapalaganap ng mga advocacy campaigns, fire prevention tips, mga posters posted sa ating social medias, and even a commercial, no? Infomercial that would remind the public na ito yung mga dapat natin tandaan sa mga panahong ito. Sir, itong Fire Prevention Month, taon-taon naman po ito, ano? Pero bakit ba, Sir March, yung kumbaga tinatawag nating Fire Prevention Month, may datos bang ma-attribute kung bakit tuwing Marso talagang nag-i-spike yung insidente po ng sunog dito sa Pilipinas? Yes. Yes, sir? Sir Gabriel? Okay, mukhang may problema sa linya ng ating komunikasyon. Babalikan po natin mamaya si Sir Gabriel para talakayin pang itong fire prevention activities ng Bureau of Fire Protection ngayon pong Marso. At ito naman po, nangako ang Department of Human Settlements. Okay, nandiyan na ba si Sir? Nandiyan na si Sir? Okay, nandiyan na si Sir Gabriel. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kayo po yung nagbabalik sa aming linya. Yes, sir. Ang Marso kasi, sir, ano po? Go ahead, sir. Yes, sir. Ang buwan po kasi ng Marso ay ayon sa ating pag-asa ay naitatala natin dito yung mga pinakamatataas na temperatura. Kagaya na lang po ngayong araw, naglabas ang pag-asa ng heat index na abot sa 46 degrees Celsius. So, mainit na panahon po talaga ang meron tayo sa buong ito. Yes, sir. Patuloy pa rin po ba yung Community-Centered Public Fire Education ng BFP? Ano po yung iba pang hakbang ng inyong ahensya upang maging consistent po yung public awareness pagdating sa fire prevention? Kasi marami pa rin, sir, yung mga nasusunugan, ano? Yes, sir. Nakasentro po ang ating fire prevention campaign sa community-based public safety awareness. Na po. Kasama dyan, sir, pinapalakas natin yung ating mga tinatawag ng mga ugnayan sa barangay. Ngayong taon, 2025, inilunsad po natin yung ating tinatawag na 4K seminars. No? 4K Itong 4K seminars na to, ang ibig sabihin nito ay kaligtasan ko, kaligtasan mo, kaligtasan mo, kaligtasan ko. It's a new format ng pag-lecture, pagtuturo sa mga barangay na kung saan sinisigurado natin na ating mga kababayan ay naiintindihan ang panganib na dala ng sunog. Hindi lamang sa sarili nila, hindi lamang sa pamilya nila, kundi sa buong komunidad. Kasi ang nasusunog sa gawa ng dikit-dikit yung mga bahay natin, hindi lang iisa kundi minsan kalahating barangay, minsan buong barangay. Pag-ibayuhin, tulungan ng ating mga kababayan na mas maintindihan na sa bawat mga bagay na ginagawa natin sa ating tahanan, domestic or leisure activities man yan, mayroon at nandoon yung panganib ng sunog na dapat nilang iwasan, kagaya ng yung pagsaksak ng napakaraming appliances sa electrical connections natin, sa mga extension cords. Mainit na panahon, gagamit na naman ng air conditioning, mga electric fan, mga ganyang bagay, sir, from domestic to leisure activities na malaki yung fire hazard na naidudulot. Sir Gabriel, sa ngayon, ilang porsyento na po yung fire incident sa bansa base sa inyong pinahuling datos? Dito nga po sa unang 2 buwan ng 2025. At ano po yung kaibahan ng datos na ito kumpara sa datos ng kaparehong buwan ng nakaraang taon po, sir? Yes, sir. Sa ngayon, sir, nakapagtala na tayo. Nationwide tally natin, nakapagtala na tayo ng 2,426 na fire incident. Kumpara sa 2024, meron tayong 4,224 on the same period, no? January 1 to March 3. Ito ay mas mababa ng 43% kumpara noong nakaraang taon. So, we are up very much, yes, sir, mas mababa po ito. Attributed natin to sa gawa ng, kung magtatandaan natin, yung January at February natin, mas malamig kumpara nung nakaraang taon. Nag-uulan pa tayo nitong mga nakaraang linggo ng February na normally leading to March, mainit na. Kaya makita natin na malaki yung sir. Pero sir, meron ba kayong may pagbabanggang datos yung 2023 naman compared sa last year, yung 2024, sa mga panahon nga pong ating ipinatutupad yung Fire Prevention Month and beyond po, sir?
Yes, sir. March 3 pa lang, totoo yun, mas tumataas ang sunog natin sa buwan ng Marso. Based on our records, based on what we could see on the day. Sir Gabriel? That would account to around 15% ng total fire incident natin nationwide. All happening in the month of March. Kaya nga, mas pinapaigting ng BFP yung paalala Yes. tuwing month ng Marso kasi nandyan yung mga factors na nagko-contribute para tumaas lalo yung sunog. Number one cause ng fire incident kasi natin, sir, is electrical use. The electrical system failures, yung overloading, lahat yan. Matitrace mo lahat yan doon sa mga normal na bagay na ginagawa ng ating mga kababayan para ma-alleviate yung kanilang init na nararamdaman during the month of March. Sir, sorry, medyo naputol yung linya kanina. Erratic yung signal natin. Tanungin ko lang ulit, sir, para lang meron tayong better picture, yung datos ng 2023 compared sa 2024 po ng insidente ng sunog, sir. Pwede nyo bang maibahagi sa amin ulit, sir? Yes, sir. Meron tayong 426 na naitala na simula January 1, 2025 to March 3, 2025. Kumpara sa 2024, kaparehong panahon, Yes. nakapagtala tayo ng 4,224, which is 43% na mas mababa ngayong taon kumpara noong nakaraan. Yes, sir. Meron ba kayong response time na tinatarget, sir, sa pag-responde dito sa mga sunog? At achievable po ba ito, sir? Sa inyo pong, kumbaga, assessment on the ground na rin? Yes, sir. Response time, international standard natin sa response time is 7 to 10 minutes. No? The ideal is actually 7 minutes. And what we're doing sa BFP, especially dito sa National Capital Region, we are able to meet this response time because ang dami-dami po nating substations. No? Nagkakala tayo ng maraming substation, nagtatayo tayo na sa mga strategic locations to meet this response time. And ang challenge sa atin sa ngayon is yung mga nasa probinsya. Kasi mga probinsya natin, mga munisipyo, cities, ang iba dyan, isa lamang yung fire stations. And knowing the distance sa mga municipalities na yan, dun, hindi natin nami-meet masyado yun. Ang problema lang natin dito sa Metro Manila is the traffic really. Kasi kahit na sabihin natin 1 kilometer, 2 kilometers away lang yung incident sa pinakamalapit na substation, given the traffic na meron tayo sa Metro Manila, hindi umaabot. So, what we're doing is yung tinatawag nating swarming, no? Pagdating sa responding ng mga fire trucks, ni-revise ng National Capital Region yung kanilang response protocol, na kung saan automatic kapag may na-report na sunog, 4 hanggang 6 na fire truck agad yung tumatakbo. Para lang sa ganun, kung sino yung makadaan sa pinakamadaling kalsada or walang traffic, may makaresponde agad doon po sa nasusunogang area. Yes, sir. Umarangkada na nga po yung Fire Prevention Month, sir, at inaasahan natin yung posibleng pagdami ng mga insidente ng sunog. Sir, sapat ba yung ating fire trucks? O kung kulang man, ano po yung pakikipagtulungan po natin dun sa mga LGU na mayroon nga pong kakulangan sa mga fire trucks para nga po kayo kaagad makaresponde po kapag mayroong insidente ng sunog? Yes, sir. When it comes to capabilities, ang BFP, sir, sa ngayon ay equipped with more than 3,800 na fire trucks. No? Mga bagong fire truck natin, nabili natin taong 2021 during the time of our then Secretary Anyo. And these are well distributed sa ating mga highly urbanized cities. What we did, given nga po na marami tayong mga fire naman, matatanda na o luma na, what we're doing is we are strategically placing these fire trucks na mga makabago natin doon sa mga lugar na kung saan mayroong demand, mataas na demand, like urban areas. And when it comes to how the BFP handles this lack in necessity or kakulangan sa mga equipment, we are strengthening our cooperation, collaboration with the local government. And we are very happy na yung mga
CDRMOs natin, Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices natin, they are contributing, no? Sila mismo bumibili ng mga fire trucks, no? Yung mga fire ng munisipyo natin, mga LGUs, sila mismo bumibili ng fire truck. And ang nakakatuwa din dun kasi they are donating this to the Bureau of Fire. So it adds to the asset of the BFP. So malaking bagay yung ginagawa ng ating mga local government offices. And kasama din dyan, kailangan natin ma-mention, sir, yung ating mga fire volunteers kasi malaking tulong po talaga itong mga fire volunteers natin from companies, itong mga Filipino-Chinese volunteers, private organizations. Malaking tulong yung kanilang mga asset na nadadala during the fire incidents po para mas mapabilis yung ating mga fire suppression activities. Sir, yung fire department personnel po natin ngayon sa bansa, sapat din po ba, sir? Hindi yan totally sasapat, sir, kasi the ideal number of population ng Bureau of Fire Protection compared to the population natin nationwide, supposedly nasa 55,000. Ano po? However, right now, the BFP is only manned by 38,000 plus personnel. So, malaki pa po yung kakulangan. We are doing our best, no? We have our recruitment of 2,000 personnel every year. Pero marami din po kasi yung nagre-retire, no? Maabot ng 700 katao to 1,000 yan every year. So 1,000 people are added to our ranks every year. So what we're doing to cope up with this is we are multiplying our forces by creating first responders sa mga field, no? Sa mga barangay, nag-organize tayo ng tinatawag natin Community Fire Auxiliary Groups or CFAG. These are fire volunteers sa mga bawat barangay natin and we are training them to be capable emergency first responders. Just to meet this demand or lack in personnel at hindi pa natin na-meet yung ideal strength ng BFP. Yun nga, sir, hindi naman lingid sa ating kaalaman. Meron tayong kakulangan sa gamit or sa tao, sa AFP, sa PNP, kaya nga meron tayong modernization program. Sa BFP rin, sir, meron po kayong ganitong programa. So, kamusta po, sir, yung programa para sa modernisasyon ng ating Bureau of Fire Protection po? Yes, sir. We're very happy now that we have Republic Act 11589 or the BFP Modernization Law because it opened up a lot of possibilities para sa BFP. Number one dyan, sir, is we are happy to announce that the BFP have already started its bidding process pagdating po sa procurement or acquisition ng dalawang rescue helicopters. No? Noong nakaraang late 2022, ang BFP po ay nagkapag-acquire na ng dalawang fire boats. No? And right now, we are acquiring now fire rescue helicopters. Hopefully, by the year 2026 or 2027, mabili na or ma-deliver na ito sa Bureau of Fire Protection. Kasabay kasi ng modernization, sir, is hindi lamang pagpapalakas ng capabilities ng BFP when it comes to procurement of advanced assets. Kasama din po dyan yung pag-modernize din sa mga proseso, sa mga estratehiya na ginagawa ng Bureau of Fire. From our initial two mandates, which is fire safety enforcement and fire suppression, may dadagdag na isa pang mandato sa Bureau of Fire Protection, which is yung community relations. So pinalakas ng modernization law, yung pagkakaroon ng BFP ng mandato para mas lalo pang hikayatin, mag-organisa ng mga programang tututok para mas maging aktibong kabahagi ang ating mga kababayan, ang ating mga barangay sa pag-iwas natin sa sunog. So the modernization law ng BFP, it's a good gift for the agency. Yes, and sir. we are doing our best to meet it. Sir, good news tong rescue helicopters, posible dumating 2026 or 2027, mga ilan to, sir? Malaking tulong to, sir, kasi di ba? Meron mga nasusunugan, yung mga congested areas. Tumutulong minsan diyan yung Philippine Air Force. So with this, sir, magkakaroon ng sariling aerial asset ang BFP sa pagresponde sa sunog. Kailan to, sir, tong rescue helicopters? Correct, sir. Dalawang Sir Gabriel? Okay. Ayun, sayang,
Tatanungin sana natin ilan yung rescue helicopters, pero good news po yan sa ating mga kababayan. Magkakaroon po ang BFP ng rescue helicopters para naman po sa pagresponde sa mga sunog. At anyway, maraming salamat po sa oras sa FAR Senior Inspector Gabriel Solano, Chief Community Relations Section ng Bureau of Fire Protection. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Mike Abe Live. Nagbabalik ang Mike Abe Live. At sa puntong ito, makakausap natin si Engineer Eduardo Guilen ng National Irrigation Administration. Sir, si Patrick De Jesus po ito. Welcome sa Mike Abe Live. Yes, Engineer, unahin ko na po ito. Paano po kayo naghahanda ngayon sa pagdating po ng tag-init? Lalo't naglabas nga po ng panibagong heat index ang Pag-asa. Engineer? Yes, mamaya subukan natin balikan si Engineer. Ito po, nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development na patuloy pang pagsisikapan na buhayin ng Ilog Pasig sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project ng First Couple. Muling pinagtibay ni DH-SUD Secretary Acuzar ang dedikasyon ng ahensya sa pagtiyak sa pangmatagalang tagumpay ng proyekto. Pinasalamatan ng kalihim si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos sa kanilang buong suporta para rito. Sabi pa ni Acuzar, ang pagsisikap na buhayin muli ang Ilog Pasig ay hindi lamang tungkol sa rehabilitasyon, kundi mapanatili ang kasaysayan at kultura ng bansa para sa susunod na henerasyon. Sa ginanap na inaugurasyon ng Phase 3 ng PBBM project noong Huwebes, kinilala ng Pangulo ang pagtaas ng katanyagan ng esplanade ng Pasig River sa Maynila na naging instant hit din sa publiko. Kinilala rin ng Pangulo ang Interagency Council for the Pasig River Urban Development sa panguna ng DH-SUD. Ang Pasig River Showcase Area Esplanade sa likod ng puyan ng Manila Central Post Office at ang extension nito sa Plaza Mexico ay pinasinayaan noong Enero at Hunyo naman noong nakaraang taon. Ito, aabot sa 10.18 milyong halaga ng pinag-iinalaang ecstasy tablets at shabu ang nasamsam sa isa na namang Nigerian national na naaresto sa Bacoor, Cavite. Ayon sa ulat na huli sa buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, at Cavite Maritime Police ang isang alias Kenneth, residente ng Barangay Molino 2 sa Bacoor City. Ang drug personality ay kabilang sa tinaguriang high-value target ng PDEA na kuha sa kanya ang iba't ibang kulay ng tableta ng hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng 8.68 million at shabu na nagkakahalaga ng 1.5 million. Nauna rito, 2 Nigerian national ang nahuli sa nasabi ring lungsod at nakuha sa kanila ang 1.3 milyong halaga ng ecstasy at shabu na nagkakahalaga naman ng 340,000. Ito, baka nakita nyo na to mariing kinondena ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP, ang lumabas na social media post sa Weibo at iba pang Chinese platforms na nagsasabing bahagi umano ng China. Aba, may bago pong inaangkin ang isla ng Palawan. Ayon sa NHCP, walang basihan ang naturang pahayag na nagsasabing tinawag noon ng Palawan bilang Shenghe Island at dapat daw ibalik sa China. Nilinaw ng ahensya na ang Palawan ay may katutubong populasyon na mahigit 50,000 taon nang naninirahan sa isla, batay sa mga ebidensyang arkeolohikal. Dagdag pa rito, walang tala ng permanenteng pamamalagi ng mga Chino sa Palawan sa kasaysayan, batay na rin sa mga dokumentong Europeo mula noong 1500s hanggang 1800s. Mula sa panahon ng Sultanato ng Sulu, pananakop ng Espanya at kasunduang pandaigdig gaya ng 1898 Treaty of Paris. Malinaw po na bahagi ng Pilipinas ang Palawan. Binigyang diin ng NHCP na hindi maaring gawing batayan ng soberanya ang eksplorasyon o dating ugnayan ng sinaunang kaharian sa Timog Silangang Asya. Matagal nang kinilala ng pandaigdigang komunidad ang Palawan bilang bahagi po ng Pilipinas
at inideklara ng 2016 arbitral ruling na walang basihan ang tinaguriang 9-dash line na naging 10-dash line ng China. Giit ng NHCP, hindi ipinagbibili at hindi maaring angkinin ni numan ang alinmang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Lalo na umano ng mga estado na sinasabing mga kaibigan natin, ngunit patuloy na sumisira sa katatagan ng rehiyon sa pamagitan ng mga questionableng datos sa kasaysayan. Dagdag pa ng NHCP, ang Palawan ay mananatiling bahagi ng Pilipinas. So yun po paglilinaw po yan mula sa NHCP. Pero bilang Pilipino hindi na kailangan ng ganyang paglilinaw. Alam naman po natin na yung Palawan ay parte po ng Pilipinas. At hindi lang yung Palawan, pati na rin po yung West Philippine Sea. Samantala, inalis na sa pwesto si PNP Anti-Kidnapping Group Acting Director Police Colonel Elmer Ragay. Ang pagsibak sa pwesto kay Ragay ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. May kaugnayan ito sa kaso ng pagdukot sa 40 na taong gulang na Chinese national noong Pebrero 21, 2025. Layo nitong mabigyan ng sapat na panahon si Colonel Ragay sa isinasagawang investigasyon sa kaso. Kabilang umano sa iniimbestigahan ay dahil sa hindi ang PNP Anti-Kidnapping Group ang nakarescue sa kidnap victim, pati na rin ang hindi pagkakaresto ng mga sospek at ang sinasabing ibang grupo ang nakarecover sa batang biktima. Ito po, susunod pong balita na nawagan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNP-CIDG, sa publiko na maging laging alerto mula sa mga taong nagtatago sa impluensya ng mga prominenteng personalidad para makapanloko. Ito ang hinahayag ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III makaraang maaresto nila si Simeon Sander de la Cruz na gumagamit ng pangalan ng First Family para sa kanyang illegal na gawain. Modus nito ang pakikipagtransaksyon sa ilang pribadong individual, gayon din sa mga opisyal ng pamahalaan kung saan siya umano nangongomisyon ng 3 hanggang 5%. Estilo nito ang pagpapakilalang undersecretary at maayos itong manamit. Bukod sa pagpapakita ng mga larawan niyang kasama ang First Family. Pero sa panayam kay Torres sa Campo Crame, sinabi nitong nakapaglagak ng 90,000 piyansa si De La Cruz sa kasong estafa. Dahilan upang pansamantala siyang makalaya. Gate niya, hindi ito ang unang beses na naaresto si De La Cruz dahil may nauna na itong warrant dahil sa parehong kaso matapos namang sibakin siya bilang empleyado ng unang pamilya. So yun po, yung mga nakikipagtransaksyon po sa mga ganyan tao, mag-ingat po. Matagal na po yung modus. Mga sinasabi po, position for sale, pero hindi naman po totoo. So ingat po mga kababayan. At patuloy na pinaigting ng Philippine Navy ang presensya nito sa mga pangunahing karagatan ng bansa. Ito ay kasunod ng isinagawang Maritime and Sovereignty Patrols ng BRP Ramon Alcaraz sa Area of Operation ng Naval Forces Western Mindanao. Partikular na inikot ng BRP Ramon Alcaraz sa mga isla ng Sibuto at Bunggao sa Tawi-Tawi at tiniyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa Philippine Navy, sinabayan ito ng aerial patrols ng naval helicopter para magbigay ng real-time monitoring at palawakin ang operational reach nito. Dagdag pa ng Navy, ang pagpapatrolya ay bahagi ng kanilang suporta sa trilateral cooperative arrangement upang pigilan ang anumang uri ng transnational crime sa nasabing karagatan. Kinumpirma naman po ng Commission on Elections o COMELEC na 4 na kandidato o grupo ang may pending case dahil sa paglabag sa COMELEC Resolution 1104. Ito ay pagbili ng boto o kaya naman maling paggamit ng pondo ng gobyerno para sa electoral advantage. Ayon sa COMELEC, nangyari umano ang paglabag sa Apayao, Baguio, Montevedra at Negros Oriental. Ang Kontrabigay Committee ay itinatag para pigilan ang vote buying at vote selling sa panahon ng eleksyon. Ayon po kay COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia, ang Kontrabigay Committee ay permanenteng hahabol sa mga violator kahit tapos na ang eleksyon, habang ang dating task force ay umiiral lang sa panahon ng eleksyon. Mga kababayan, ingat-ingat, huwag pong ipagbili ang inyo pong boto. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Mike Abe Live. Nagbabalik ang Mike Abe Live.
PNP handang sagutin sa Kongreso ang hinggil sa kaso ng kidnapping sa 14 anyos na Chino na pinutulan ng daliri sa Taguig City. Ito po, merong report si J. Mark Nagala ng Radyo Pilipinas. J. Mark? Patrick, handang sagutin ng Philippine National Police sakaling ipatawag ng Kamara o Senado ang tungkol sa kaso ng isang 14 anyos sa binatilyong Chino na dinukot sa Taguig City. Ito tugon ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang nagpatawag ng pagdinig sa Senado kaugnay dito ngayong araw. Ayon kay Marbil, kanilang ilalahad ang mga detalye hinggil sa ikinasang pagsagit ng pulisya sa binatilyong Chino, bagaman may gumugulong na sariling investigasyon ang PNP hinggil dito. Una riyan ay nagpahayag ng pagdududa si Senador Gatchalian ukol sa pagbabayad ng ransom na itinatanggi naman ng pulisya, gayon din ang barbarikong pagputol sa daliri ng binatilyo ng mga kidnapper. Magugunitang sinibak sa pwesto ni Marbil itong weekend ang acting director ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Colonel Elmer Ragay dahil sa magkakasalungat na bersyong lumulutang lalo na sa social media. Tiniyak naman ang PNP Chief mananagot ang sino mang mapatutunayang nagkaroon ng pagkakamali sa insidente upang protektahan ang integridad ng mga lehitimong operasyon ng pulisya. J. Mark Nagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, J. Mark Nagala ng Radyo Pilipinas. Kinondenahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang pagpapakalat ng fake news ng miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF kaugnay sa pag-recruit umano ng mga dating miyembro ng MNLF papunta sa Armed Forces of the Philippines. Pinasinungalingan ni OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. ang mga kamakailang pahayag ni Sharif Edjal Almudin. Ayon kasi kay Almudin na sinasabing isang governor general ng MNLF na ang mga dating miyembro umano ng MNLF ay nire-recruit ng AFP. Paglilinaw ni Galvez na walang naganap na special recruitment process o reintegration program para sa pagsali sa AFP o Philippine National Police. Sinabi pa ng Presidential Advisor on Peace na ang sinumang nagnanais na sumali sa PNP o AFP ay kailangan dumaan sa regular na proseso ng recruitment at kailangan makapagpasa ng kanilang qualification. Dagdag pa ng OPAPRO na ang ganitong maling impormasyon ay nakakasama sa mga pagsusumikap para sa kapayapaan lalo na sa 1996 Final Peace Agreement na layong magtaguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Hinihikayat ng ahensya ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga fake news. Inihayag po ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nakataka-taka para sa palasyo kung bakit hanggang ngayon ay nanatiling mataas ang presyo ng bigas. Ayon kay Attorney Castro, marami namang tumarating na bigas, subalit hindi pa rin bumababa ang halaga nito. Mismo ang Pangulo, sabi ni Castro, ay pinag-aaralan ito at dinetermina kung saan nagkakaroon ng problema. Pagtitiyak ng PCO official, hindi tatantanan at patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang usapin sa bigas sa gitna ng pagnanais ng Pangulo na maibaba ang presyo nito. Sa mga mamimili, matatandaan kamakailan ay nagpatawag ang Pangulo ng pagpupulong ng implementing agencies ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. So yan po, sa mga nagbebenta ng bigas, kung mapapatunayang inaabuso po ninyo yung presyo, mananagot po kayo. Mayorya naman ng mga botanteng Pilipino ang nagsabing iboboto ang mga kandidato sa darating na halalan na nagsusulong ng pag-unlad sa sektor ng agrikultura at food security. Ito ang lumabas sa resulta sa pinahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na kinomisyon ng Stat-Based Group. Batay sa naturang survey, 90% ang sumagot na susuportahan ang kandidatong magsusulong ng agri-development at food security. 81% naman po yung nagsabing susuportahan nila yung mga kandidatong nagtutulak na makontrol ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon kay Stratbase President Dindo Manhit, ang resulta ng survey ay nagpapakita ng kasalukuyang pangunahing prioridad ng mga Pilipino. Isinagawa ang survey noong February 15 hanggang 19, 2025 o bago ang opisyal na pagsisimula ng national campaign period at mayroong 1,800 respondents sa buong bansa. So ayan, sa mga botante natin, asahan ninyong makakarinig kayo ng mga plataforma sa mga kandidato pagdating sa food security. Bilang yan din po yung
prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sana kapag na-elect po ay atin pong gawin po itong mga programang ito. Samantala, nanawagan si Senator Nancy Binay para sa agarang pag-aproba ng bagong henerasyon ng bakuna laban sa dengue. Sinabi ni Binay na dapat gamitin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Anya, kailangan nang tanungin ang Department of Health at Food and Drug Administration o FDA kung ano na ang status ng aplikasyon ng bansa sa bakuna dahil noong Abril 2023 pa ito naipasa. Ipinayag din ng senador ang kanyang pagkabahala sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, lalo na't kamakailan ay nagkakasakit din ng dengue ang kanyang anak. Ang bagong bakuna laban sa dengue, ang TAK-003 mula Japan ay lisensyado na sa higit 40 bansa kabilang ang Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Brazil at mga bansang sakop ng European Union. Inirekomenda na rin ito ng World Health Organization para sa mga bansang mataas ang kaso ng dengue, kabilang na po dyan dito po sa Pilipinas. Ayon sa DOH, umabot na sa mahigit 43,000 ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Pebrero 15, 2025. Mas mataas po ito ng 56% kumpara sa 27,995 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayan po, may banta pa rin po ng dengue. Mag-ingat po yung ating mga kababayan. Maglinis po tayo ng paligid para po makaiwas sa dengue. Samantala, formal nang bumuo ang Kamara ng Impeachment Secretariat na tutulong sa public prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Salig sa Memorandum Order No. 19-1006 na inilabas ni House Secretary General Reginald Velasco, 134 na individual ang bubuo sa Secretariat na pawang mula sa Office of the Secretary General, Office of the Sergeant at Arms, Legislative Operations Department, Legal Affairs Department at iba pang relevant units. Ani Velasco, titiyakin ng Impeachment Secretariat ang maayos na legislative proceedings lalo na para sa mga kakailanganin ng prosecution panel gaya ng logistics, research at documentation. Bahagi ng kanilang mandato ang plenary support, legal research, records management, stenographic transcription, information technology, security at administrative coordination. Ang mga maasahin ng mga opisyal at empleyado ay susunod sa mahigpit na rules and ethical guidelines ng Kamara at para matiyak po yung accountability. Sinabi pa ni Velasco na lahat ng personnel na ma-assign sa Senado ay ire-record ang kanilang attendance at may mga designated house pass monitoring system. Ito, magandang balita para sa mga motorista. Inaasahan ng Department of Energy, DOE, ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ito ay batay sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts, Singapore at mga kaganapan sa merkado noong nakarang linggo. Giit po ng Energy Department, asahan na, ito mga kababayan, 0.90 centavos hanggang 1 peso 20 centavos kada litro na tapyas presyo sa gasolina at diesel. Habang sa kerosene, posibleng mabawasan ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng presyo nito. Paliwanag po ng DOE na nakaapekto sa rollback ang mababang demand ng langis sa Korea dahil sa pagbawas ng tax benefits. Gayun din yung mataas na inventaryo ng refined products sa Estados Unidos, gumagandang geopolitical risk, bunsod ng progreso sa Ukraine-Russia ceasefire deal at mga nakaambang taripa sa Amerika na posibleng magpabagal sa demand nito. Good news po yan para sa ating mga motorista. At hanggang dito na lang po ang ating talakayan. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at sa ating Facebook page. Muli, sa ngalan ni partner Mike Abe, ako po si Patrick De Jesus. Mike Abe Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.